lubos na sa libutan, papurihan ang kanyang ngalan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sabagat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Sanggol at inihaga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yawan ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kalinglingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Puntahan niyo mo, tingnan niyo muna po yung katabi. Sige po, may tinanggap niyo. At sabihin niyo po, batiin lang po ng Merry Christmas. Merry Christmas. Aguinaldo ko.
By the way, gusto kong i-acknowledge yung mga kabataan kanina. Palakpakan niyo naman yung mga kabataan. Ang galing. Ang galing. Thank you, thank you. Sige. Okay. Huwag na ninyong ulitin yan. Ang galing. Okay. But anyway, sige. Bago may magpa-props lang po tayo ngayon kasi medyo Pasko siyempre. Okay. Okay. Sige. So ngayon ay kaarawan ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Sino ang pinaka-star ng Christmas natin? Walang iba. Ang ating Panginoong si Yesu Cristo. Amen ba? Palakpakan niyo naman. Amen. Kaya lang, every Christmas kasi, ganito, siyempre, pag Christmas, kailangan kahit paano, unang-una, may dekorasyon. Anong dekorasyon? Siyempre, dapat may Christmas tree. Amen ba? Siyempre, sa bahay may Christmas tree. Bukod doon, siyempre, huwag natin kalimutan, meron ding bihirang Christmas lights na hindi na gumagana. Ang bihira, napaka-cheap pagkakabili. May Christmas lights. Amen po? Amen. Tapos, siyempre, huwag natin kakalimutan, bawat Pasko, may parol. Amen ba? Sige, may parol. Yan. Kahit paano may effect pa rin tayo. Okay. Pero, siyempre, pag may parol, huwag natin kakalimutan, September pa lang, meron ng Christmas carols. Lumilitaw na sino ba yun? Sino? Si Jose Maria. Lumilitaw na siya at kumakanta na ng Christmas carols. Kaya ilagay natin dito rin yan. May Christmas carols din. Okay. Susunod, siyempre, pag merong kantahan, meron din kainan. Diba? Dapat may Noche Buena. Okay. Huwag kayong mag-alala, abot naman kayo Noche Buena kayo. Tatapos sa ito. Okay. May Noche Buena. At syempre, huwag niyong kalimutan, syempre, meron din mga Christmas party para nag-i-enjoy kayo. Diba? At, huwag natin kakalimutan, mga regalo, hindi dapat nawawala sa Pasko. At siyempre, ito ay hindi na ganang uso ngayon. Bakit? Kasi, messenger na lang. Kaya Christmas card. Pero ang lahat ng yan, hindi posible kung walang budget. Amen ba? Dapat may budget. Amen? Amen. Okay. May problema. Anong problema? Mukhang medyo natakpan na si Kristo. Amen ba? Amen. Kasi, kung siya ang star ng Pasko, nasaan na? Natakpan eh. Amen ba? Amen. Bago tayo magpatuloy commercial, sino rito ang ang mga ninong-ninang, may mga inaanak, taas nyo ang kamay nyo. Yung merong inaanak, taas ang kamay. Eto, magbibigay ako sa inyo ng tip. Tip lang ha, tip. Hindi na ninyo kailangan magtago. Amen ba? Pag merong pumunta sa inyo at sinabi, mamamas ko po, tanungin nyo, inaanak ba kita? Pag sinabing hindi, sabihin nyo, sorry, Pasko, pas ako. Okay? Pero pag sinabi niya, pumunta sa inyo at sinabi, tinanong nyo, okay, ano nga, bakit ka narito? Mamamas ko po. Inaanak ba kita? Opo. Pag sinabing opo, sabihin nyo, nasaan ang patunay
Asa lang yung baptismal certificate? Certified true copy. Dapat nakapirma ako ron, nandun yung pangalan ko para makita ko. Pag walang baptismal certificate, sorry, Pasko, pass ako. Amen. Ngayon, kung masigasig talagang gustong-gusto, at nagdala talaga ng baptismal certificate, certified true copy, pumunta sa iyo, sabi, Ninang, mamamasko, inaanak pa kita? Opo, patunay, ito po, ibigay sa iyo. Makikita mo, totoo. Ngayon, ito, tingnan mo mabuti at sabihin mo, ano ginagawa mo? Mamamasko po. Bakit ka mamamasko? Kasi po Christmas. Ano ba yung Christmas? Birthday po ni Kristo. Sabihin mo, bakit birthday mo ba? Hindi po. Ay, yun naman pala eh. Ba't nanghihingi ka ng pamasko? Si Kristo may birthday, hindi ikaw. Kaya, sorry, Pasko, pass ako. Amen ba? Sorry ha, joke lang yun. Nakita ko yung mga mata ng mga bata para akong pupuksain. Pero hindi, ito lang. Anong katotohanan doon? Sabi ko nga, Jesus is the reason for the season. Amen. Amen. Siya ang sentro dapat ng ating kapaskuhan. Amen. Amen. Hindi yung mga bagay na nauna rito. Amen ba? Amen. Di dapat para hindi na nakita si Kristo. Ang dapat natin gawin, alisin natin lahat. Amen? Wala nang party. Wala nang Noche Buena. Amen? Hoy, sagot kayo. Amen? Wala nang pera. O, tingnan nyo, pag pera pinag-usapan, nakakapag ng mukha. Okay na? Walang pera? Walang Christmas bonus? Okay na? Hold on. Hindi naman kailangan. Hindi kailangan alisin. Para makita siya, simple-simple. Di ilagay mo sa unahan. Amen ba? Amen. Unahin mo siya. Yun ang mahalaga. Huwag mo siyang takpan. Dapat siya ang una. Kahit wala ang iba rito, kahit kulang yan, may kahulugan ng Pasko mo. Bakit? Dahil si Kristo ang number one mo. Amen ba? Amen. Amen po? Amen. So, Jesus Christ is the reason for the season. Kaya, kahit paano, siya ang dapat naghahari sa puso mo. Di okay na. Okay na ba? Hindi pa rin. Bakit? Kasi, bakit siya ang reason for the season? Jesus Christ is the reason for the season. Yes. Pero, bakit ba siya bumaba dito sa atin? Bakit siya nakipisan sa atin? Para sa iyo at sa akin. Amen? So, He is not only the reason for the season. We are His reason for His season. Kaya siya narito. Bakit siya narito? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo, wag ako. At sabihin mo sa kanya, lakasan mo, kapatid. Lakasan mo, kapatid. Kahit na ganyan ang itsura mo. Kahit na ganyan ang ugali mo. Kahit ganyan ang amoy mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yes, Christ is the reason for the season. Pero, kapatid, you are also the reason for the season. Bumaba siya para sa iyo at sa akin. Pero doon pa magbabakasyon, hindi. If we are the reason for the season, dapat kahit paano, kumbaga, tayo mismo ay nagiging, kung present si Kristo sa atin, dapat present din si Kristo sa iba, sa pamamagitan natin. Ibig sabihin, dapat ikaw ay maging Christmas tree rin na buhay. Ang Christmas tree galing sa pine, hindi ba? Matibay. Ibig sabihin, matibay sa pagsalpok ng anumang hangin. Pag si Kristo bahagi mo sa buhay mo, maging parang Christmas tree ka, matibay ka sa anumang pagsubok. Pag nasa puso mo si Jesus, dapat maging buhay kang Christmas carol. Bakit? Hindi ka sintonado, kundi nakatono ka sa kalooban ng Diyos.
Kung nasa puso mo si Jesus, dapat ikaw ay buhay na parol. Dahil ang parol ng Bethlehem nagturong sa lugar ni Kristo. Dapat ikaw rin nagtuturong sa daan patungo sa Kanya. Kung nasa puso mo si Jesus, dapat ikay maging Christmas gift din. Isang Christmas gift na nagbibigay ng panahon at pagmamalasakit, lalo tikit sa mga tao na nangangailangan ng iyong presensya. Kung ikaw, nasa puso mo si Kristo, dapat ikaw rin ay isang Christmas party. Bakit? Kayo ay nagkakaisang nagdiribang para sa Kanyang kaarawan. Kung nasa puso mo si Kristo, dapat maging buhay kang Christmas card. Isang Christmas card na bumabati sa sino mang kaaway, nakikipagkasundo, nagpapatawad at humihingi ng kapatawaran. Kapag ikaw, nasa puso mo si Kristo, dapat ikaw ay maging Noche Buena. Bakit? Ikaw ay magiging buhay na tinapay, lalo tigit sa mga gutom at uhaw sa presensya ng Diyos. Pag nasa puso mo si Kristo, dapat ikaw ay maging Christmas light na nagiging inspirasyon sa mga tao natin. At pag nasa puso mo si Kristo, dapat ikaw ay maging Christmas bonus. Kahit na butas ang bulsa, nagbibigay ka ng halaga sa tunay na kahulugan ng Pasko. Anong tunay na kahulugan ng Pasko? Simple lang. Minahal ka ng Diyos, kaya magmahal ka ng kapwa mo. Amen ba? Amen po? Kaya tingnan mo ang katabi mo, gitian mo, at sabihin mo na may ikay maging biyaya ngayong Pasko. Sabihin mo lang. Merry Christmas po sa inyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos na. Bakit? Gusto mo pa? Tapusin mo na. Sige. Magsitayo po tayo lahat.